Hello mga kamotmot, pagpalang araw sa ating lahat. For today's video mga kamotmot ay magbibigay lang ako ng kaunting tips para sa mga baguhang driver o nagbabalak pa lang na mag-drive. Papakita ko sa inyo mga kamotmot kung paano mag-drive ng automatic car, lalong-lalo na sa mga Toyota Wigo users o sa mga owners. Para lang ito sa mga gustong magmaniw ng automatic car, kung paano i-drive yung automatic car na Toyota Wigo. Alright? A few moments later. So yun na yung harapan ng Toyota Wigo natin mga kamotmot. Ang video na to mga kamotmot ay para lamang sa mga baguhan pa lang magdadrive ng automatic car o gusto pa lang magpaturo o mag-practice mag-drive ng automatic car. Yan siya mga kamotmot. So dito muna tayo sa mga kamotmot, dito sa kanyang gear stick. Ito yung tinatawag na gear stick. So ito ang niya mga kamotmot. Ayan o. Ito park. Ito P R N D D4 tapos 3 2. So ang ibig sabihin nito mga kamotmot, itong P ay parking, R reverse, N neutral, D drive. Yung may malit na 4, ang ibig sabihin niyan mga kamotmot, kung sa ano pa lang yan, kung sa kwarta yan, o kumbaga ibig sabihin fourth gear. Tapos ito tercera, third gear. Tapos ito segunda, second gear. So yung mga kamotmot, ang gamit nito, ang gamit nitong P parking ay kung magpa-park ka ng medyo matagal-tagal. Kumbaga kung aabutin ka ng isang oras, kagaya nito sa akin, yan. Nakapark ako rito. Kaya ginamitan ko siya ng ito. Nilagay ko tong gear stick sa P parking para hindi ako aabanti o di kaya aatras. Kahit hindi ko gagamitan ng preno yan mga kamot. Ito yung preno niya brake pedal. Kahit hindi ko aapakan yan, hindi pa rin ako aabanti o di kaya aatras, kasi nga nandito ako sa parking. Kaya pag ilagay mo itong gear stick dyan, hindi ka aatras o di kaya aabante. So yan. So ngayon kung gusto mo namang dito tayo sa pangalawa, R reverse. Ngayon kung gusto mong umatras mga kamotmot, hindi ka basta-basta gaganon, no? Hindi yan bababa, hindi bababa yung gear stick kasi nga hindi mo to pinisil. Kailangan pisilin mo to, ito. Itong part na to. Kailangan mo siyang pisilin at be sure na nakaapa ka sa preno. Yan. Kailangan umapa ka dyan bago ka mag-change, lumipat ng gear sa reverse. Kasi pag hindi mo siya aapakan ito, pag hindi mo aapakan yung preno, tas iginanon mo yan, inilipat mo rito sa reverse, yan, may tendency na, kumbaga parang yung parang mabigla ka kasi malakas ang automatic kailangan nakaapak ka dyan sa preno, kasi pag hindi, may tendency na may sasakyan sa likuran mo, maatrasan mo ngayon. Kaya para safety, apak ka ng preno para try natin reverse tayo. Yan, pinisil ko ito. Yan, pinisil ko.
Tapos sabay ganon. O, di ba? Bumaba. O, reverse na yan. Aatras na, tingnan mo. Aatras tayo. O. Ayun, gumalaw tayo. Atras na, di ba? O, yan. Yan ang gamit dyan. Tapos ngayon, dito tayo sa N. N stands for neutral. Yan, neutral. Ibig sabihin yan, maluwag, kumbaga walang gear. Kung walang gear na nakapasok sa ating kumbaga neutral siya, ibig sabihin nag-freewheel. Freewheel yung makina natin. So, ibig sabihin nakakaluwag siya pag nasa neutral. Ngayon, pag nasa neutral ka, wag mo ring bibitawan itong preno. Yan, ito, preno. Tanggalin natin ito. Ito yan. Itong inapayan, yung naka sa tsinelas. Brake pedal. Kailangan wag mong bibitawan yan hanggat naka-neutral ka. Kasi may tendency na aabante ka o di kaya aatras. So kung gusto mo naman na bitawan yung preno, yung preno, kung gusto mong bitawan, kailangan siguraduhin mo na ito handbrake, ito yung tinatawag na handbrake pala, mga kamot. Handbrake sa mga baguhan lang ha. Ito yung handbrake na tinatawag. So kung naka-neutral ka at gusto mong bumitaw rito sa preno, kailangan mo itaas to. Ganun lang, hilain mo lang pataas yan. Hilain mo pataas yung handbrake. So, kahit bumitaw ka dyan sa preno, o yan. Binitawan ko na. Hindi pa rin ako umabante. O yan. Hindi ako umabante kasi naka-handbrake. Yan, naka-handbrake. So, ngayon kung gusto mo namang pumunta na sa drive, gusto mo na umabante, ha? Gusto mo umabante. Ang pinakauna mo pa rin gawin ay apak sa preno. Yan ang kailangan masanay ka na nandyan yung paa mo sa preno. Kasi wala namang mawawala sa'yo kung preno ka lang. Kailangan dyan yung paa mo. Tapos, ilagay mo itong gear stick. Pisilin mo ulit ito. Yan, drive. Ilagay natin sa drive. Hilahin mo pababa. Yan. No, drive. Nasa letter D na siya. Ayan, D. Ibig sabihin yan mga kamot-mot, aabante na yan. Pero hindi pa rin yan aabante hanggat hindi mo ibinababa itong handbrake. Ngayon, kung paano ba ibaba yung handbrake? Ngayon, iganon mo lang ito, pisilin mo ulit, parang hilain mo rin sa pataas. Bagyang hilain, tapos sabay pisil, ganon. Tapos, baba, yan. Hindi na yan naka-handbrake mga kamot-mot. Kumbaga, nasa drive na tayo, kumbaga, ready to abante na. Yan. O, abante natin ng konti. Yan. O, umabante tayo, di ba? Alalay pa rin ang preno. Huwag kalimutan mag-alalay ng preno, ha. Yan. Tapos ngayon, itong 3. Ano ba itong 3? Ibig sabihin yan, third gear. Kumbaga sa, kung sa mga Bisaya, mga tresera. So ngayon, anong gamit ng tresera o third gear? Yan. Nasa third gear. Ano pa din naman yan? Pang-abante. Kaya lang, ginagamit lang yung tresera na yan, o third gear, sa mga medyo paahon na kalsada. Kagaya ng may medyo paahon na kalsada, tapos may karga ka na medyo mabigat, at hindi ka kayanin ng drive dito, kailangan mo bumaba rito sa third gear para kahit paano makakaakyat ka pag meron kang karga na medyo mabigat. Ganon din yan dito sa second gear, segunda, kung tinatawag nila segunda. Yan. Ganon din yan. Ginagamit lang itong segunda kung sakaling ikaw ay medyo paahon na talaga yung kalsada na dadaanan mo. Kailangan mo gumamit niyan, second gear, para talagang makaahon yung sasakyan mo. Ito, Toyota Wigo natin. Yan yung gamit na mga gear. Ano niyan, ha? So ngayon, kung umabante ka na mga kamot-mot, umabante ka na. Tapos,
nasa traffic ka, nasa stoplight ka, kunyari nasa stoplight tayo, at yung stoplight ay saglit, siguro saglit lang naman talaga yung mga stoplight, pwede mo lang nasa nandito ka sa drive, tas saglit lang naman yung stoplight, pwede mo lang din siyang kahit nakababad ka lang ng drive, yan, basta nakaapak ka pa rin sa preno. Pero kung medyo matagal-tagal naman yung para makapagpahinga-hinga, makaluwag-luwag yung makina mo, pwede mo lang siyang ilagay din sa neutral. Yan, neutral. Pwede mo siyang ilagay sa neutral para kahit papaano makaluwag-luwag yung makina mo. At siyempre, wag mong kalimutan ang handbrake. Yan, handbrake, hila. O, di ba? Ano lang kasimple yan, mga mot-mot. Yan, tapos kung abanti na uli, ilagay sa drive. Yan, ganun lang nga, ulit. Yan, tapos baba ulit ang handbrake. Yan. So that's all for today's video muna, mga kamotmot, kasi kasunod na video ko ay ituturo ko naman sa inyo ang iba't ibang parts ng ito, anong gamit ito. Manibela, ito, yan. Ituturo ko ulit sa inyo yan pag meron ako pag may time ako pagka makapag-video muli. So yan lang for today's video, mga kamotmot. At sana nakatulong ako sa mga baguhan pa lang na gustong mag-drive at gustong magpaturo ng drive ng automatic. Yan. Ganun lang kasimple, mga kamotmot. O, tingnan nyo. Ayan. Nasa drive lang siya. Ang saya lang nang kukontrolin. Sa next video ko, kung sakali mang maanuhin rin ako, sa next video ko, mga kamotmot, ituturo ko kung itong manibela, kung saan na siya banda yung O sige, next time mga kamotmot, sa next video ko i-share ko din sa inyo. So that's all, mga kamotmot. At sana nakatulong yung kakaunting tips ko sa mga baguhan pa lang o di ka gusto pa lang mag-practice magmaniho ng automatic na sasakyan kagaya nitong Toyota Wigo na dala-dala ko. Alright, see you next video.